Hi guys, for today's video, magre-repair tayo ng DIY na incubator. Ang issue po nito, hindi na po umiilaw po yung kanyang ilaw. So, tinesting ko po yan. Ang ilaw po ay goods pa. Hindi pa po punder o hindi pa po pundi. At saka, titignan natin kung bakit wala siyang supply na lumalabas. So, dapat natin yan, i-on natin. Ayan po, naka-on na. Tapos hindi pa po umilaw yung ilaw. Na yellow po ang ilaw po na yan. Yan po, yung bulb. Hindi po umilaw. So, didiretso po natin dito sa kanyang output po ng kanyang thermostat para mas madali. I-tester po natin kung may lumalabas ba na 220 volts. So, dapat po may lumalabas na 220 volts. So, ang una po natin gagawin, kukuha po tayo ng tester. At saka tetesteran po natin yan, yung black at yellow na po nga output supply po ng thermostat. Kaya po yellow at saka black. So, papunta po yan sa bulb. Ayan po, may tester po tayo. Itetest muna natin yung voltage po, kung may voltahe po ba ang ating outlet. Testing muna po tayo. So ayan po, 220 volts po ang voltahe po ng ating outlet. So dapat po 220 rin po yung lumalabas po dito sa ating yellow wire at saka black wire ng ating thermostat. Patungo po yan sa bulb. Yan po ang nagsusupply para ilaw po yung ating bulb. Kaya babaklasin po natin yan at tetesteran natin kung may nag-out ba na supply. So kung wala, ang dapat natin gawin para humaba pa ang kanyang buhay, papalitan natin ng bagong thermostat. So ititester muna natin kung ang thermostat ba talaga yung walang supply. So check muna natin. Dapat po may tester kayo. Importante po na may tester at nakaset po yan sa voltahe po. Isasaksak muna natin at dapat mag-gloves po kayo. Huwag nyo pong gayahin ako kasi po alam ko po ginagawa ko kahit po hindi po ako naka-gloves. Naiingat po ako, pero mas mabuti po talaga para safety mag-gloves po tayo. So ayan po, naka-on na po siya, umilaw na po yung indicator niya. At saka ating itetester yung black at saka yung yellow. So dapat po may 220 po na lumalabas. Kapag wala po, so sira na po, papalitan na po natin ng panibagong thermostat po. So ayan po, hindi po siya nag-read. So ibig sabihin po, ang thermostat po talaga ang may supply. So may in po siya pero wala po siyang output na 220 volts. Dapat po kasi dumaan po yung kuryente dyan po sa ating output para po siya po ang mag-cut. Ang thermostat po ang magka-cut ng supply para kung umabot sa kanyang heat limit, automatic po siyang mag-off. Nag-order na rin po ako sa Shopee ng thermostat. Ang halaga po nito ay 89 pesos at dalawa po ang aking in order. Umabot po siya ng 338 po kasi po dala po sa shipping po. 338 lang po yan. Dalawa na po ang thermostat po natin. So ayan po ang bagong thermostat. Ilalagay lang natin, i-install natin at saka panoorin nyo hanggang sa huli. Ayan po, naka-install na po ang ating thermostat at nilagyan na lang natin ng cable tie para dumikit siya. Pagkatapos i-splice, iuna na natin yung red at saka black na input. Iuuna natin yan at i-splice. Pagkatapos dyan po natin yung red at saka black sa saksakan po yan or plug. Input po ng 220 yan. I-splice po natin yan. So ayan po, sinama ko na rin po yung blower para mabilisan po. At
Okay, kinupulo ko na po at saka nilagyan na rin ng tape yung input po or plug, at lalagyan natin yan ng tape para safety po sa atin kung gumawa. Ayan po, tapos na po tayong naglagay ng tape. Ang susunod po natin gawin yung sa valve po. Dapat po ilagay po natin yan sa yellow at saka sa black na wire at output po. Pero sa hindi pa muna natin ilalagay yan, dapat ititester muna natin kung may lumalabas na ba na 220. Yan po ang ating in at yan po ang ating out. So titignan natin kung may 220 na po ang lalabas sa wire na yellow at saka sa black. Dapat isaksak muna natin para malaman natin or may output na ba siya na 220. Ayan po, umilaw na po siya. So ating tester kung may lalabas na po ba siya na 220. So dapat po may lumabas po siya na 220. Kapag wala po, so yung nagre-repair po ang sira, hindi po yung thermostat. So ayan po, may 220 na po siya. Nag-read po ang ating tester, umabot po ng 220 volts. Malakas po. So iilaw na po itong itong ilaw. I-splice lang natin 'yan. Pagkatapos, lagyan natin ng tape at tapos na. So ayan, tapos na po nating in-splice, lagyan rin natin ng tape. Ayan po, tapos na po na lagyan ng tape. Titesting natin. Titestingan natin kung gumagana na ba. Sasaksak natin. The moment of truth. The moment of truth. Wow! Ayan po. Amazing! So, okay po ang ating gawa. So, ang next natin gagawin ay mag-set up na lang ng kanyang heat, ang cool down at saka yung limit niya na overheat or maximum heat. Kung mabot po kayo sa video na ito, so pwede po ba makahingi ng kahit subscribe lang po, wala na po yung bayad, at saka click nyo rin po ang notification bell para ma-update po kayo sa ating mga video about, hindi lang po vending machine po ang kaalaman natin, meron din tayong kaalaman about nitong ating incubator. So kung may tanong kayo, wag po kayong mahiyang mag-comment po sa ating comment section at ating pong sasagutin. So maraming salamat po. God bless us all po. Thank you po.